gumawa ng outline. Actually, kanina nga lang ito natapos eh. Tapos nakakaba pa kasi yung ikaw pa yung pangalawa. Yung una pa sa'yo, mas gwapo sa'yo. Ang galing magturo. Pero makikita mo, maliwanag naman eh. No? Na lahat ng bagay dito, kayamanan, material, hindi siya nadadala sa langit. Pero hindi rin naman namin sinasabi na hindi ka na magtrabaho, hindi ka na gumawa. Siyempre, kailangan mo yun. Pagka hindi ka gumawa, wala kang pabili ng pagkain mo. Pagka nagkasakit ka, wala kang pabili ng gamot. Matay ka. Yung templo mo, yung which is yung katawan, pagkakasala din yung pagsisira natin eh. So tulad ng sinabi ng unang mga ngaral, ang focus natin ngayon, hindi na doon sa mga bagay na tinagay na, kundi doon na sa bagay na walang hanggan. Doon may ilan tayong itatagal na temporary, pero mas focus tayo doon sa mga eternal things. Isa lang naman yung hilingin ko. Pwede kayo kumain habang nagtuturo tayo, habang nag-aaral. Huwag kayo mag-alala. Yung mga bigo, kung nag-aaral ako, hindi ko po ubus yung bigo ko. Anong kaya ako, ubusin mo, okay lang, hindi kita sisitahin. Ito lang talaga. Attention here lang, dito sa harap. Attention lang po yung aking hilingin. Dahil mahalaga to, hindi ito yung something na bagay na matututunan mo sa eskwelahan. O mga bagay na ikikwento lang sa'yo ng kaibigan mo, kapamilya mo, o kahit ano. Kundi, ito yung nasa Biblia. Kailangan mong magbasa ng Biblia para maintindihan mo o para maaral mo ito ng mag-isa. Pero nandito tayo, nagsama-sama, magtutulungan para aralin natin na mas madali. Sa nakikita natin sa harap, ano yung mapapansin nyo? Sementeryo, di ba? Nakakatakot ba sa sementeryo? Hindi, o paano pag naiwan ka dyan mag-isa? Hindi, joke lang. Ito yung sinasabi na physical death. No? At yung sementeryo, lalo kinabukasan, na November 1, ito yung maraming tao, for sure, kinabukasan. At yung bagay na to na pagbisita sa sementeryo, ito yung tinatawag na Araw ng mga Patay, Todos los Santos, All Souls Day. Ngayon, natanong nyo ba sa sarili nyo, bakit kaya every November 1 kailangan dumalaw? O kaya bakit in general, ba't dumadalaw kaya ako sa sementeryo? Wala na yun, namatay na yun, wala na yun. Intindihin natin, bakit kaya nagagawa yung ganitong tradition o kultura. Kultura, ito daw ay cultural tradition, religious roots, and family reunion. Ililinawin ko lang dito sa pag-aaral ng Biblia, wala naman talagang ties doon sa religious roots. So hindi na merong mga kakatira, included ako, na pupunta ako sa cemeteries para mamaya isa-isay natin yung dahilan. Para lang alaala mo, yung alaala ng taong namayapa na, which is hindi naman masama. Kailan nagiging mali siya? Pag wala na sa Biblia, o kino-connect mo sa reliyon yung pagdalaw na yan. So, commemorating and praying for saan? Para sa patay. Diba? Kaya ka pumunta ng sementeryo para maalala mo uli yung mahal mo sa buhay na namayapa. Yung nawala mo. Wala namang kasalanan dun kung pag-aalaala. Hindi namang, wala namang pagkakamali dito. Sabi daw, visiting graves is a reflection at a grave awakens the mind to what truly matters. To maintain continuing bonds, visiting a grave helps a person to feel connected. Lalo pag yung mga tao, ayon sa psychology, nagigirib pa siya o nagdadamhati pa siya. O merong nararamdaman na kalungkutan. Yung kakamatay lang siya. Siyempre, hindi mo siya mapipigilan na bumisita doon sa namayaw niya kapamilya o kaibigan o close na tao. Sabi, it allows reflection, what did their life mean to me? Ano ba yung naging silbi nito sa buhay ko? Ano ba yung mga naiwan niya sa akin? Ano ba yung mga naituro niya sa akin? Di ba? Doon sa mga tao na parang pag nandun ako, mas feel kong connected ako doon sa tao na yun, nawala. Hawakan mo ba yung lapida? Which is, hindi naman masama. Wala namang kasalanan. Alalahanin mo yung love and care, mag-iwan ka ng
bulaklak, mag-iwan ka ng mga bagay-bagay. Pero in the end, pag itong bagay na to ay hindi ko ginawa o hindi ko binayaran yung subudero, ano mangyayari doon? Masisira. Diba? Pag hindi ko binibisita yung grade na yun. Though, hindi naman, tulad nga ng sabi ni Brother Mac, lahat ng physical things dito ay walang kabuluhan. Ayon kay King Solomon. Hindi naman necessary na puntahan ko talaga mismo dun sa grade. Hindi naman necessary na, hindi naman requirement yung bagay na to. Pero bilang tao, andun lang siya sa traditional rin, kultura. Diba? Hindi mo bigilan yung tao na ito, yun lang naman yung ano. Yun lang yung rason niya. Maliban na lang syempre kung dito tayo magsasamba kasi nandito yung preacher natin dati, ito yung grade niya. Syempre pag tinatay up na sa religion, wala na sa Biblia. Bago tayo magsimula, o pakita ko yung title, ito yung iiwan ko sa inyo ang tanong. Whose death matters the most? Kaninong kamatayan yung pinakamahalaga? Hindi nyo kailangan sumagot. Sagutin nyo lang sa isip nyo. Sagutin nyo lang dyan sa upuan. Isipin mo lang. Tapos mamaya bibigay ko yung sagot natin. So doon sa mga nagsusulat, ang title natin ay Eternal Soul. Hindi naman siguro ibang bagay yung soul na to, no? Yung kaluluwa. No? Hindi naman siguro ano siya, ngayon mo lang nabasa, kundi madalas na napabanggit sa'yo, na sinasabi sa school, sinasabi sa mga kaibigan, sa pamilya, no? Ano sa yung kaluluwa mo, di ba? Plus points ka na sa langit, di ba? Hindi ka ba karmahin yan, yung kaluluwa mo? Yung may mga ganong kataga. Pero bago natin i-highlight yung eternal soul na to, para ma-appreciate natin siya, pag-aralan natin yung physical muna, na pangangatawan. Saglit lang naman ba? So, sa anatomy, sa human anatomy, maraming layers na sumusuporta para makahinga ka, para makakain ka, para makatayo, makaupo, makalakad ka. At sa bawat, alam nyo ba, hindi ko natatalakayin lahat to. Actually, yung eskwela na to, ayoko na rin balikan. Sobrang nakakabaliw, no, sa hirap. Pero magbibigay lang ako ng ilang points na nakakamangha. Na madalas sa matatanda, kaya pag nalaglag sa upuan, sa hagdan, biglang makaparelya sa yung paa, yung kamay, dahil yun sa mga ugat mo dyan sa singit. Sa kilikili, saka dun sa baba, sa singit. Ganyan kakomplikado yan. At bawat roots niyan, bawat ugat na dumadaloy dyan ay may particular system o mayroong sistema na dinadalo yan. Sistema na para magalaw mo yung daliri mo, sistema na makahinga ka, sistema na maingat mo yung leeg mo, maiangat mo yung kung ano na pang bahagi ng katawan mo. Ito yung sa kilikili, ito naman yung sa baba, sa singit. Ganyan siya kakomplikado. At pag-aaralin mo yan sa eskwelahan, papakagasado sa'yo yan, saan papunta yung ano na to, yung roots na to, yung trunk na to. Kaya yun yung dahilan kaya ayaw ko nabalikan. Dahil hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya kabisado. Siguro, ano na lang, panalangin na lang, kaya naipasa yung bahagi na yun. Meron ba? Sa ibang parte, meron tayong built-in immune system. Parang antivirus ang katawan mo na hindi mo na-install. Pagkapanganak mo, meron na agad. Sa kanan, makikita mo yung WBC na sinasabi, yung white blood cell. Naghahanap siya nung sakit o abnormal na cell na kakainin niya doon sa katawan mo. Yung nasa kaliwa, yun din yung mga T-cells, yung mga antibacterial cells na hinahanap nila para kainin yun. Teka brother, di ba tumataling ako dahil sa gamot na binigay ng doktor? Hindi po. Yung gamot na binigay ng doktor, ginagaya niya lang yung immune system na meron ka. Walang gamot na ginawa ang tao para mag-cure talaga na gawa ng tao. Ginagaya niya lang kung paano ginagawa yung immune system na yun. Kung paano gumagalaw yung bagay na yan, nag-boost lang sila. Nag-boost lang yung mga gamot na pine-prescribe. At iba't iba pa ang sistema na hindi ma-replica ng modern technology. Na wala tayong makikita dito na talagang kopyang-kopya. Paano yung brand? May robot na. Pag tinignan mo yung robot, yung sa metal, na
kakalawang, na nagmamalfunction yung system and all. Pero walang perfect na makareplicate dun sa bigay sa atin ng Diyos. Pero, in the end, tulad ng sinabi ng unang tagapagsalita, lahat may katapusan. Kahit gaano ka-perfecto, kahit gaano ka-accurate, kagaling yung sistema na bigay sa atin ng Diyos, meron siyang death na tinatawag. Pero yung accuracy na yun, yung precision na yun, may tinatawag na functional harmony. Functional harmony, tama yung length ng ugat mo, tama yung activity ng blood mo, yung, di ba pag nagpapacheck up tayo, sino na dito na pag-laboratory? Hindi, walang nagpapalaboratory sa inyo, so hindi nyo alam kung may diabetes kayo o ano. Pero hindi natin alam kung yung sugar natin mataas o mababa. Mahalaga yun, mga kapatid ha. So sa laboratory, meron tayong tinatawag na normal values. Yung normal values na yun yung built-in sa'yo, which is yung functional harmony na yun. Ibig sabihin, normal na tao ka, wala kang sakit, healthy ka, pagka nasa normal values yung CBC mo, yung liver function, yung iba pang mga numbers doon. No? Ibig sabihin, hindi mo kailangan uminom ng gamot. Kailangan mo lang i-maintain mo yung health diet mo, yung exercise. Pero yung makita mo yung precision, yung functional harmony na to, napaka-komplikado nung bagay na pinakita sa'yo, na ginawa sa'yo, yung katawan mo, kung gaano ka-komplikado yung mga roots, yung mga ugat-ugat na yan. Nakita natin na hindi ka pinanganak para uminom ng gamot. Hindi ka pinanganak para magkasakit. Para, bakit ganito ngayon? Bakit ang daming flu? Gawa ng tao yan, mga kapatid. Saan mo ba nakukuha yung malikabok sa mga sasakyan, sa pollution, di ba? Sino gumawa ng mga sasakyan? Sino gumawa ng mga apoy na yun, di ba? Ay, nung mga usok na yun. Chemical reaction na gawa ng tao. Tulad na laging sinasabi sa mga tinuturuan ko, pag isipin na life is unfair, kasi unang-una ang tao ang gumawa ng unfair ng mundo. Pinanganak si Eva at Adan, nilikha si Eva at Adan, na pipitas lang ng prutas. Pero bakit ngayon may pera na? Bakit ngayon meron duty? Diba? Bakit ngayon meron namang sawa na sila pinagyan? Dahil yung sa tao. Pero merong functional harmony na ibiniyaya sa ating Diyos. Para saan yung functional harmony na yun? Parang perfect pala yung body natin. Para saan yun? Para saan ko gagamitin yung functional body na to? Na hindi, sabihin natin, hindi natin nabuso. Para saan yun? Para ba sa pagsuway sa mga batas? Bawal magtapon dito pero may basura. Bawal tumawid pero may namatay na dito. Bawal tumawid pero may tumatawid pa rin kahit may namatay na dito. Para ba magpaka-contractor ka na mayaman na nandadaya? Para ba mag-droga ka? Mag-inom? O para mag-happy-happy ka? Dapat ba ganito? Dito ko ba gagamitin yung functional harmony na tinatawag? Is this what our functional harmony for? Para dun ba yung ginawa sa atin? Pero ang totoo ayon sa Bible, the physical functional harmony are tools to support the eternal soul. Diba nga yung binanggit sa talata na templo ang iyong katawan, diba panatilihin mong malinis. Ngayon, i-connect na natin ito sa kaluluwa. Ano ba yung origin and nature of the soul? Tandaan natin, lahat ng bagay na nakikita natin dito, kahit yung physical na bagay, it is just temporary. Genesis 2:7, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa. At kailan nagkaroon ng buhay? Noong nilalang na sa lupa? At hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. Kailan nagsimula yung buhay? Noong hiningahan. Ano yung source? Ano yung source na to? Kanino galing yung hininga? Hingahan mo nga yung katabi mo, kung tingin mo, kung yung edad niya, baka himatayin, no? Baka magalit, mag-away pa, magsabahan pa kayo dyan. Pero ito, yung source ng hininga na yon ay wala iba kundi sa Diyos. The quality of God's breath is Revelation 1:8, ako ang Alpha at ang Omega,
sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at nang nakaraan at sa darating ang makapangyarihan sa lahat. So, merong bagay ka na nasa sayo ngayon na hindi mawawala. Bagay na kahit mamatay yung katawan mo, eh, sa'yo pa rin, possession mo pa rin after you. Kaya hindi ako niniwala na lahat ng bagay dito hindi mo nadala sa langit. Hindi, meron kang madala. Meron kang madala after mo mamatay. Yun yung kaluluwa. No? Yung soul. So, parallel natin yung physical, yung mga physical senses sa spiritual senses. Una yung sa dila. Hindi ko na i-explain sa sa physical senses. Alam nga naman, hindi nyo alam yung yung function ng dila. Sino dito na hindi nakakaalam? Magtuturo ulit tayo sa taas. Sa oras. Psalms 34:8, Hebrews 6:5, 1 Peter 2:2 and 1 Peter 2:3. O inyong tikman at tingnan ninyo na ang Panginoon ay mabuti. Mapalad ang tao na nanganlong sa Kanya at nakalasa ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating. Gaya ng mga sanggol na bagong panganak ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na bukol sa Espiritu upang sa pamagitan nito ay magsilago kayo sa ikaligtas. Kung inyong napagkilala na ang Panginoon ay mapagbiyaya. Yung mga binabanggit dito na panlasa sa mga talata na ito ay yung spiritual. Paano mo maiintindihan na yung panlasa mo, yung pag-intindi mo doon sa salita, totoo, tama. Paano mo naiintindihan na yung tinuturo ng kaibigan mo sa'yo, mali pala, niloloko ka pala, ini-scam ka pala. O tinuturo ng kapamilya mo o kung sino pang tao sa trabaho. Meron tayong ability to taste, awareness of God's intimacy. Kaya ka nandito, bakit ako pumayag? Ba't ako pumayag na umupo dito para makinig? Kasi alam mo, sa Diyos yun. Dahil alam mo na pang-spiritual yun. Sino ba dito yung inalok lang nakaupo dito dahil sabi ko? Meron ba? Wala, di ba? Kasi alam mo, sa sarili mo na spiritual yung bagay mo. So, meron tayong taste of sense of taste spiritually. Sumunod, ngayon, paano mo na iintindihan at hindi lang pinapakinggan yung sinasabi natin, yung pinag-aaralan natin? Romans 10:17, John 10:27, and Revelation 2:7. Kaya nga, ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig. Hindi ka maniniwala sa nag-imbita sa'yo na upo dito kung hindi mo siya pinakinggan, kung hindi mo inintindi yung sinasabi nung nag-imbita na yun. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisusunod sa akin. So yung pinakita kong picture kanina na bawal na tumawid pero nagtumatawid pa rin, bawal na magtapon pero nagtatapon pa rin. Hindi sila marunong makinig. Yung mga tao na sumuway na yan is hindi marunong makinig. O hindi nakadinig o hindi nakaintindi doon sa bagay na mali. At sa Revelations 2:7, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Magtagumpay ay siya pong pakanin ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. So, ang pakikinig, ang pag-intindi sa tama, ay hindi po ito random lang o kung kailan mo lang trip. Ito po ay isang responsibilidad. Sumunod, yung paningin, eyes to perceive. Psalms 119:18, idilat mo ang aking mga mata upang ako ay makakita ng kagilagilas ng mga bagay sa iyong kautusan. Ang ilawan ng katawan ay ang mata, kung tapat nga ang iyong mata, ang buong katawan mo ay mapupuspos ng liwanag. Sinabi ni Jesus, sa paghatol ay naparito ako sa sanlibutan ito upang ang mga hindi nakakita ay makakita at upang ang mga nakakita ay maging mga bulag. Para malaman mo yung isang bagay o yung isang pera na peke, ano kailangan mong gawin? Ano kailangan? Susuriin mo. Paano mo kaya susuriin? Ano yung kailangan mong gawin muna? Titignan mo yung original, di ba? Kung ano yung totoo, para hindi ka madaya. Di ba pag bibili ka ng sapatos, bibili ka ng relo, ano ba to? Ano ba to? Bootleg ba to? O ano ba to? Niloloko ba? Scam ba to? Di ba pag may nag-alok sa'yo, good investment, o magbigay ka lang ng 100, magkaka-1 million ka, tatanggapin mo?
Kaya sabihin ko, magbigay ka sa akin 100 pesos, 1,000,000. Meron ka na bukas. Tatanggapin mo? Sino yung tatanggap dito? Magsasayang ka ng 100 kasi alam mo, imposible. Imposible na mangyari yun. Lugi yung nagpapa-invest. Alam mong scam, diba? Ganon din dito sa katotohanan. Perceive, no? Eyes to perceive. Eyes na makaintindi. Mata na makakakuha ng katotohanan at may umayambing sa beke. Sumunod, yung nose. To discern. Ephesians 5:2 and Philippians 4:18. Pag silakad kayo sa pag-ibigay rin naman ang pag-ibig ni Kristo sa inyo at ibinigay dahil sa atin ang kanyang sarili na hain at handog sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Datapot mayroon ako ng lahat ng bagay at sumasagana ako'y busog. Palibasay ko katanggap kay Epaphroditus ng mga bagay na galing sa inyo ng isang samyo ng masarap na amoy. Isang handog na kaaya-aya na lubhang nakalulugod sa Diyos. Ngayon, itanong mo sa sarili mo, ano kaya yung samyo ko? Ano kaya yung amoy ko? Hindi yung physical, kundi yung spiritual. Ano kaya yung amoy ko? Naging lugod-lugod ba ako bilang hain ngayon sa upuan na to? Kung nakikinig tayo, oo. Diba? Kung umiintindi ka, nag-aaral ka, oo. At bilang huli, yung lips to the rest. Hebrews 13:5, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi, mga kasya kayo sa inyong tinatangkilik sapagkat siya rin ang nagsabi. Sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anumang paraan ay hindi kita pabayaan. Mga maligayang salita ay parang kulot-pukyutan, matamis sa kaluluwa at kagalingan sa mga buto. Hagkan niya ako ng mga halik ng kanyang bibig sapagkat ang iyong pagsinta ay maigi kaysa alak. So nakita natin sa mga 5 senses na to, it's all about the quality. The quality of those senses. At yung senses na to, ito yung magbibigay ng other term na quality. Nagbibigay ng halaga nung kaluluwa mo. May nalimutan ko yung term. Kung ano yung kaluluwa mo ngayon, kung paano mo ginagamit yung 5 spiritual senses na to, yun yung nagbibigay ng quality o nung amount ba yun? O basta quality lang gamitin natin doon sa kaluluwa mo. Pero, ang eternal soul, nakakorap din siya at namamatay. Teka Brad, parang niloko mo ko Kanina sabi mo, madala ko to hanggang langit. Ba't sinasabi mo ngayon makukorap siya? Mamamatay. Pero hindi siya makawala. Makukorap lang. At nakakatakot yung bagay na yun. Bakit nakakatakot? Mamaya, pag-usapan natin. Sa Colossians 2:13, at nang kayo ay mga patay dahil sa inyong mga kasalanan. Meron ba dito walang kasalanan? Meron po ba? Wala, lahat tayo meron pagkakamali. Safeguard nga, 99%. Joy nga, hindi mo mahugasan ng plato ng 100%. Walang bagay dito sa sanglibutang ito na 100% malinis. Pati yung kaluluwa mo. Pero, dahil sa kamatayan ni Kristo, merong option. Meron pang pag-asa. Ngayon, papalik ko yung tanong, whose death matters the most? Now, ngayon pwede kayo sumagot. Kaninong kamatayan kaya yung pinakamahalaga ngayon? Huwag kayo maglala, hindi pa tayo tapos. Ano ba ito? Ilang slides ito. Kaninong kamatayan kaya pinakamahalaga ngayon? Kay Kristo? Okay, tingnan natin, no? Ang sagot, the death that you can prevent. Pwede ba yun? Patay na, prevent mo. Patay na eh. Pwede ba yun? Patay na, magipigilan mo ba? Pwede ba yun? Bago natin i-explain, sa ospital, meron kami tinatawag na triage. Pag sino na dito naka-experience sa ER, sa emergency room, o nakasama dun sa sa dadalhin sa ospital. Pagka merong umarap sa'yo doon sa entrance, yun yung triage na tinatawag. Yun yung magsasabi kung tatanggapin ka namin o ilipat ka sa ibang ospital o pauwiin ka. Yun po yung tinatawag na triage dahil hindi po lahat ng tao sa Pilipinas kaya sa iilang ospital. Meron dyan, pupuntang ng emergency sa
sinisipon lang, magwawala pa, nilalagnat, maiinis pa. Eh, hindi naman pang emergency yung case. Kaya may tinatawag na triage. Meron kaming ruling pagdating doon. Kung tatanggapin ba yung mga pasyente na yung pupunta pang hospital na yun. Siyempre, yung mga beds, hindi naman unlimited eh. Di ba? Hindi naman, alam naman sa site mo po ubuhin, papahigayin. Doon may nangyayari yung mga ganung bagay. Lalo ng COVID. So, mamimili ka, sino yung kailangan mabuhay. Kung ito, halimbawa ito, putol pa so okay naman, natahi naman na. Tapos yung isa, inaatake na sa puso. Sino yung gagamutin mo? Yung inaatake sa puso kasi mamamatay siya eh. Ipe-prevent mo yung death na yun. So technically, the death that you can prevent is someone that responds back. Yung tao na mamamatay na, pero nag-response pa, umahawak pa sa buhay niya, nakakainom ng gamot, hindi pumapalag, yun yung mabubuhay. Yun yung mataas ang chance na mabuhay. Ngayon, paano ko nasabi na, ngayon sabi natin is someone that responds, paano makaka-response? Yung patay na. Paano ang response is kung paano sumasagot sa'yo, yung pagka binipi mo, may BP pa, pagka tinignan mo yung pulso, may pulso pa. Yun yung mga bagay na gagamutin mo. Pero paano to? Patay. Kaya, patay na physical. Kaya you can visit a physical grave countless times, but it will never answer back. Kaya hindi requirement na pumuntang cemetery. Kasi hindi mo na mababalik yun. So hindi natin tinatanggihan yung mga alaala mo dun sa taong mahal mo. No? Ang sama naman natin, nasabihin natin, bawal na, wala na yan eh. Hindi. Merong alaala yun. Kahit ako, until now, pupunta pa rin ako dun sa sementeryo. Dahil merong mga tao na mahalaga sa akin hanggang ngayon. Na kung naging parte ng personality ko, naging parte ng kung ano yung mga pinaniniwalaan ko sa buhay, mahalaga pa rin yun. Pero hindi sila makakasagot sa akin physically. Kung may brother, kung yung death, hindi siya makakasagot ng physically, eh sino yung makakasagot? Anong death yung may prevent ko? The only grave that is worth visiting is the grave that can still respond. Sino nga? Sino nga yung sasagot? Patay na. Ngayon merong two types of death na nakalagay sa Biblia. Yung isa, physically, bodily death, which is all human experience. And then eternal death, which is the second death, final spiritual separation from God forever. Pero meron ding spiritual death, kulang yung definition. Spiritual death, yung pagka nagkasala ka, patay ka sa mata ng Panginoon. Ibig sabihin, as long na hindi mo kinokorek ang sarili mo, you are still under eternal death. No? Spiritual death. Genesis 3:19, sa bawat sa iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay may umuwi sa lupa sapagkat diyan ka kinuha. Sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. Ganun naman eh. Diba? Pagka nilibing, pagka inukay mo ba yung mahal mo sa buhay, ganun pa rin itsura niya. Hindi, meron namang necrosis eh. Yung sinabi ni Brother Ma kanina, bakit nagmumukhang taba, nagmamanas. Pero pag dinignan mo yung likod nun, wala na, inaagnas na. Parang flatten na siya pagka nasa burol. Pero huwag na naman i-check pagka punta nga tayo sa burol, tingnan natin. Huwag naman gano'n. Spiritual death or eternal death, no? Matthew 25:46, ang mga ito'y mga kakaroon sa walang hanggang kaparusahan, dadagwat ang mga matuwid ay sa walang hanggang buhay. Pag spiritually dead ka, ito yung end up mo, yung eternal death na tinatawag. So all have sinned, all became dead in the eyes of the Lord. Ngayon nagkaka-idea na ba tayo? Sino kaya yung patay na nag-respond pa? Sino kaya yung patay na makakasagot pa? Sino kaya yung patay na may liligtas pa? Na mabubuhay pa? Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. So ibig sabihin, Brad, lahat tayo, chance na pwedeng patay tayo ngayon. Lahat tayo, pwedeng spiritual dead tayo ngayon. Posible ba?
Yes. Pero posible din ba na hindi? Yes. Posible na hindi. Sabi nga, at huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan na dapat hindi nakakapatay sa kaluluwa. Huwag ka matakot dyan, lahat tayo mamamatay physically. Kundi, bagkus ang katakutan nyo, yung makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. So, ano yung makakapuksa? Pag nagkasala ka, you are spiritually dead. So, lahat ng bagay na pwede ka magkasala, yun yung kakatakutan mo. Yun yung bagay na iiwasan mo. Hindi mo siya iiwasan dahil doon sa parusa, kundi iiwasan mo dahil hindi ka man ginawa para doon. No, para doon sa mga bagay na yun. Tulad nga, sabi ko, pinanganak, nilikha ang tao ng walang pera, ng walang economic status, ng walang okupasyon. Kundi yung tao yung nagkorupsyon. Tulad sa spiritual death, meron din tayong pagbisita. Visiting graves versus checking up the soul. Examining the soul means facing the reality of sin and mortality. Gusto ko lang tanggalin sa isip natin yung discrimination pagdating sa church o pagkakaroon ng religion sa kay Christ, pagkakaroon ng connection. Hindi ibig sabihin na umatin ka, tingin mo na sa'yo sa sarili mo, is perfecto ka na. Ano ka na, mas mataas ka na sa iba. O mas mataas ka na kasi na-bautismohan ka. Hindi ganon, hindi po ganon yung aming maniniwala. Dahil ang church, parang hospital yan mga kapatid. May nakita ka bang pumuntang tao sa hospital na walang sakit? Meron ba? Magtatawanan mo yun kasi baliw ba yun? Bakit Bakit pumunta siyang hospital, wala naman siyang sakit? Hindi. Walang pasyente na walang sakit na nasa loob ng hospital. Ganon yung church. Kung umatin ka ngayon, ibig sabihin, alam mo sa sarili mo na nagkakasala ka. Alam mo na meron kang pagkakamali. Galatians 6:4, ngunit siya sa atin ng bawat isa ang kanyang sariling gawa. Hindi mo na kailangan mamasahe, hindi mo na kailangan umalis, bumiyahe sa iba't ibang sementeryo para bisitahin yung grave mo. As long na meron kang pagkakasala ngayon, meron kang lapida, meron kang grave, dala-dala mo. Hindi mo hinaharap. Pero para harapin mo to, ano daw? Hindi ka ng tawad. Harapin mo, ano ba talaga hinihingi ko ng tawad? Ano ba yung nasa sarili ko na kailangan kong ituwid? Bigyan mo ng action. At that point, binibisita mo yung sarili mo cemetery. Next, honoring the dead versus honoring the Lord. Examining the soul shows respect for God's holiness. Hebrews 10:39, ngunit tayo ay hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas na kaluluwa. 1 Peter 2:11, mga minamahal, namamanig ko sa inyong tulad sa mga nangingibang bayan at nagsipaglakbay na kayo'y magsipagpigil sa mga masamang pita ng lamanan na nakipaglaban sa kaluluwa. Huwag ka matakot na umating ng church dahil sasabihin ako ng ropa ko, perfecto ako, ganyan. Kaya ka na umattend kasi alam mo sa sarili mo, hindi na perfecto. Kaya bakit pagtataka mo, ba't nga ganun? Ba't meron akong pag-ugali na nahihiya ako na Kristano ako na umaattend dito? Tapos sasabihin akong perfecto. Kung perfecto ka, hindi ka na-attend. Hahayaan mo na Diyos na husga sa akin. Only God can judge me. Hindi ako attend. Hindi, kay hipokrita yung bagay na yan. Pero kung hinaharap yung problema mo, kinokorek mo, ibig sabihin, you're healthy being, di ba? Alam mo may sakit ka, alam mo inuubo ka, sinisipon ka, papacheck up ka. Hayaan mo ba na may COVID ka na, positive ka na, hindi ka pa rin mag-check up? Siyempre yun. Speaking at the grave versus speaking to God. In soul examination, we speak honestly to God. Maging-tapat ka. Meron tayong mga anino sa buhay natin. Meron tayong mga dark side. No? Harapin mo yung dark side na yun, hindi mo nakakot. Ano bang masakit sa atin? Di ba? Nakakagaan ba ng pakiramdam? Yung mga bagay niya. No, may hirap. Pero pag hinarap mo yun, yung kaluluwa mo naman yung nagbe-benefit. Hindi naman yung ibang tao.
Hindi ka naman o magpapatawa dahil dun sa tao na yun, kundi para sa kaluluwa na makalaya. 1 John 1:9, kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan ay tapat at banal siya na tayo ay patatawarin. So hindi ibig sabihin, sorry yan, okay na siya, absuelto na yan, pero deep inside pala, hindi pala siya honest. So wala rin kwenta yung words na sorry. Madalas, makakita ka ng honest na sorry pag patay na yung tao. Pag nasa burol, talagang humahagol-gol, umiiyak. Yung ang daming gustong sabihin sorry. Pero habang buhay pa, wala, minsan nagsisinungaling, lalakuhin ka, utang, iskamin, utang ka ulit, tututo talaga yun. Kaya mga ganun bagay. Pero, para bisitahin mo yung sarili mong sementeryo sa sarili mo, kailangan maging honest ka. Flowers on the grave versus repentance in the heart. Hindi mo na kailangan bumili ng kung ano ng rosas para mag-iwan sa kaluluwa mo. True repentance makes the soul bloom again. Di ba nga? Pagka 7 beses kang nadapa, ilang beses kang tatayo? 6, ano yun? Pwede ba yun? 8, di ba? Mas marami pa rin yung chance na magbago ka kaysa yung failures. Kaya huwag tayong mahilan ng mga pagkakamali na. Lahat tayo may failures. No? Lahat tayo nagkakautang. Sino ba contractor dito? Pero ba? Sugurin natin, no? Wala, di ba? Lahat tayo, kahit naman yung tulad ng sinabi ni Brother Mac, di ba? Yung mga mayayaman na yun, mga contractor na yun, tulog manok. Psalms 51:17, ang mga hain sa Diyos ay bagbag sa loob, isang bagbag at may pagsisisi puso. O Diyos ay hindi mo mawali kapuluhan. Sapagkat ang kalumbayang mula sa Diyos ay gumagawa ng pagsisisi sa ikaliligtas na hindi ikalulungkot. Ikaw yung unang-unang malaya pag binitawan mo yung mga dala-dala mo sa buhay. Paano yung bitawan? Di ibigay mo sa Diyos. Ganun lang naman eh. Lahat tayo mayroong pagkakamaling in the past. No? Huwag mo nadalhin yun. Ang dinadala, yung lesson, hindi yung burden. No? Pag lesson, papatibayin ka niya. Pero yung burden, alam ko hindi ganun madali, pero mabigat, papabagalin ka niya. So in reality, siguro naman alam niyo na yung sagot, kaninong kamatayan yung pinakamalaga sa oras na to? Walang ibang taong makakadalaw at makakapagtuwid ng ating kaluluwa, kundi ang sarili. Meron bang patay na dumadalaw sa patay mga kapatid? Physical? Wala. Di ba lahat ng dumadalaw, pag halimbawa meron ka ng buntod, ang dadalaw doon lahat buhay, di ba? So paano mo madalaw yung sarili mo? Habang buhay ka pa. Habang buhay ka pa, madalaw mo yung kaluluwa mo na nagkakasalanan. Habang buhay ka pa, makokorek mo yung mga kasalanan sa oras ito. The only death that responds back, the only death na sumasagot sa iyo, na nililigtas mo, na mabubuhay mo, ay yung eternal soul. Ang hininga na binigay sa atin ng Diyos. So what happens when we don't visit or check on ourselves? Paano mayari pag hindi natin binibisita? So Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat ang kaloob ng walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon. So hanggang hindi pa nangyayari yung eternal death at spiritual death pa lang tayo ngayon, buhay natin yung sarili natin. Ligtas natin ngayon. Hindi ka kulungan ng oras yan sa buhay. Hindi ka babaan ng buhay yan pagka naging Kristiyano pa. Hindi ka babaan ng buhay yan pag kinorek mo yung sarili mo. Para sa iyo naman yun eh. Diba? Hindi para sa katabi mo, hindi para sa likod mo, hindi para sa harap mo, hindi para sa iyo sa kaluluwa mo. Marami ngayon nadadownplay na yung salitang impyerno. Pero may ipapakita ko sa inyo mga kapatid. Alam nyo ba yung different kinds of degrees ng pain sa sulok? Pagka nasunog ka, yung kapay mo nalapnos ka, yung mantika nga, ganito ka na magprito sa ito, diba? Alayo mo doon sa prituhan.
So nakita natin, ano nababasa niyo ba? Merong normal skin, healthy yan. First degree na napnos ka. Na natapunan ka ng maligam-gam na tubig. Sumunod, second degree, ito yung mga may bula-bula. Third degree, ito na yung sunod. Fourth degree, ito na yung hanggang buto sa kamasil. Tingin niyo yung fourth degree, nararamdaman niyo ba? Mga kapatid. Hindi. Alam niyo yung pinakamasakit dyan, yung third degree. Saka second. Minsan parehas lang sila. Yun yung pinakamasakit. Pero pagdating sa fourth degree, pag sunog na sunog ka na, wala ka na maramdaman. Ibig sabihin, paano yung Brad? Sa impyerno, walang hanggang apoy So, fourth degree na ako, wala akong maramdaman. Sunog na sunog ako. Hindi, mga kapatid. Ang degrees of burn sa spiritual, infinite. Ang masama nun, yung kaluluwa mo, hindi siya nasisira. Ibig sabihin, nararamdaman mo pa rin yung sakit ng init na yun. Hindi ako nananakot, mga kapatid, pero in a medical perspective, wala kang makikitang doktor na hindi naniniwala sa Diyos. Siguro very minimal. Dahil sa pag-uopera nila, paggagamot nila, nakaintindihan ang perfect ng katawan. Ang perfect ng physical body. Doon nila naiintindihan. Kailangan, so totoo yun Diyos. Hindi siya galing lang sa pagsabot. The destination of our soul depends on the care and action that we put in. No? Eternal life, John 3:16. Eternal punishment, Matthew 25:46. Sa pagtatapos, iwan ko po yung katanungan na ito sa inyo mga kapatid. Tandaan natin walang discrimination dito. Lahat tayo may own face ng correction, may own face ng... Depende. Pero as soon as possible, nakita mong patay na yung kaluluwa mo hindi ka paggagalaw. Di ba sa emergency, takbuhan doon? Pag nakita mo bang patay na yung kaluluwa mo, ano gagawin mo? Nakupo ka na, okay lang, sige. Silang tayo. Hindi, di ba? Tatakbo ka na, tatayo ka na. Ano yung kailangan kong gagawin sa sarili? At hindi yung kabawasan ng pagkatao natin. How is my soul today? Ito yung araw-araw natin itanong. Lahat tayo nagkakamali. Kung nakorek mo ngayon yung pagkakamali mo, may mga susunod kang pagkakamali. At anong gagawin mo? Diba? 7 times nababagsak ka, 8 times nababangon ka. Mas damihan natin yung pagbangon kaysa dun sa pagbangon. Salamat po sa inyong atensyon at salamat at walang natulog. Hindi ko siguro ubus nga, wala namang humuya. So, sana kung ano yung atensyon na binigay nyo sa amin sa unang nagturo at ngayon dito, sa pangatlong nagturo, sana bigyan din natin siya na atensyon na ang 100%. At yung mga napatututunan natin ay tumingo sa ating isipan at sa araw-araw na daily living natin. Para sa atin naman ito No? Kaya ka naman umupo dyan, hindi dahil sa nag-imbita sa'yo, kundi para sa sarili mo. Salamat po. Magandang baga mga kapatid.